Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, matataas na kalibre ng baril na samsam matapos ang enkwentro ng militar at NPA sa Masbate. Attorney Harry Roque may hawak ng multiple Philippine passports ayon sa DOJ. House inquiry sa no contact apprehension policy inihain sa Kamara. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 5 matataas na kalibre ng baril ang nasamsam ng militar matapos ang enkwentro laban sa mga hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay San Carlos, Milagros, Masbate ayon sa ulat ng 2nd Infantry Batalyo. Naganap ang bakbakan noong Lunes matapos makatanggap ang tropa ng impormasyon mula sa mga residente tungkol sa presensya ng armadong grupo mula sa Platoon 2 ng Komiteng Larangang Guerrilla sa agad na nagkaroon ng combat operation ng mga sundalo na nauwi sa halos 15 minutong palitan ng puto. Pag-urong ng mga rebelde na iwan sa lugar ang isang M14 rifle, isang R4 rifle, isang M653 rifle at 2 M14 rifles, pati na rin ang iba't ibang kagamitan gaya ng mga magazine, bandolier, mga duyan, radyo at personal na gamit. Nagpapatuloy ang clearing operations at pagtugi sa mga nagsitakas na rebelde. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na may 2 hanggang 3 passports na hawak si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque kabilang ang 2 Philippine passports. Ayon pa kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sa backdoor sa Tawi-Tawi dumaan si Roque paalis ng bansa kaya nakalusot ito kahit na may Immigration Lookout Bulletin order sa kanya. Una nang humiling ang DOJ sa Department of Foreign Affairs o DFA na ipakansela ang pasaporte ni Roque. Samantala, agad na pinabulaanan ni Roque at sinabing fake news ang aniya ipinakalat ng administrasyon tungkol sa pagkakaroon nito ng multiple passports. Kasalukuyang nasa the Netherlands ang dating presidential spokesperson para humiling ng asylum dahil sa iginigiit nitong political persecution ng administrasyong Marcos laban sa kanya. Naghain ng resolusyon si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez para ipasiyasat sa Kamara ang pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa House Resolution No. 2293, nais ni Gutierrez na magsagawa ng inquiry ang House Committee on Transportation sa kahandaan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na muling ipatupad ang NCAP sa gitna ng mga hindi pa rin nare-resolbang issue at pangamba ng publiko sa implementasyon nito. Ilan sa mga nais mabigyang linaw ng kongresista ay ang malabong vehicle ownership guidelines, hindi pantay at pare-parehong enforcement at hindi malinaw o nakalilitong road signages. Nagsimulang ipatupad nitong Lunes, May 27 ang NCAP sa 22 major roads sa Maynila na nasa jurisdiksyon ng MMDA. Ito ay matapos bawiin ng Korte Suprema ang Temporary Restraining Order o TRO laban sa nasabing polisiya. Samantala, batay sa monitoring ng MMDA Traffic Discipline Office, mas umiral ang disiplina ng mga nagmamaneho ng sasakyan at mas mabilis din ang travel time sa kalsada mula nang ipatupad ang NCAP. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Zalinon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.